Sabi ko naman sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako eh. O bakit hindi nyo pwedeng sabihin sa amin dito, you're under oath. Gusto mo, ikulong ka namin for not answering the questions which are valid? Are you going to answer or not? Based dun sa Hindi, judicial... sagutin mo muna ako. Sasagot ka ba? Yes, Your Honor. Yes. Eh, kasi I will move to cite you in contempt for not answering. Go ahead, Chairman Acop. The PD of Pampanga has been asking for an executive session. May I know the basis why we're going to conduct executive session when our rules specifically mandates the reasons why we should conduct executive sessions? Are you aware of that, PD? Yes, Your Honor, Would Mr. Chair. would it affect national security? No, Your Honor, Mr. Oh, Chair. so why are you asking for executive session? Sagutin mo na. Sabihin nyo sa amin para maintindihan namin. Your Honor, during the investigation, Your Honor, hindi po Investigation ng anong kaso kay kay Attorney Tubig, Your Honor. Para puntahan namin yung si Attorney Tubig, pati yung family, Your Honor. Kaso po, hindi sila nag-reach out sa akin, Your Honor, tapos pinuntahan po namin. Hindi sila nag-cooperate until yung asawa po niya, Your Honor, yun po yung lagi namin nakakausap. At yun na rin po yung tumayong complainant, Your Honor. siya na rin ang complainant. Yes, Your Honor. So, what is so secretive about it na kailangan ng executive session? Kasi may nahuli na kayo, di ba? Dalawa ang on bail. Yung isa nakakulong siguro because of other crimes committed. Tama? So, Yes, Your Honor. lahat na it is of public knowledge. Kasi nakapile na yung kaso. Pero hindi pa nyo sinasagot si Honorable Paduano. Sino pa ba ang kalaban niya doon sa land dispute? Na sinasabi ninyo na motive ng kaso. Yung ba ang hindi nyo gustong sabihin sa amin kung sino ang nakalaban niya o kalaban niya sa land dispute? Ano, iho? Eh, sabi ko naman sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako eh. O bakit hindi nyo pwedeng sabihin sa amin dito, you're under oath. Gusto mo, ikulong ka namin for not answering the questions which are valid? Are you going to answer or not? Based dun sa Hindi, judicial... sagutin mo muna ako. Sasagot ka ba? Yes, Your Honor. Yes. Eh, kasi I will move to cite you in contempt for not answering the question. A valid question na that. Kayo ang nagsabi na mayroon land Sabi niya, Your dispute Honor. na involved si... Nag-base paano lang- nyo sinabi na si land Attorney dispute? Tubig. Nag-base lang po kami dun Sino sa po ang kalaban niya? extrajudicial confession Doon po sa nung land dispute? gunman, Your Honor. Yun po yung narinig niya dun sa kasama niyang nagplano dun sa men, Your Honor. Are you going to answer or not? I As part do of not dispute, have enough time hindi here. ba There are Yes, two sir. sides. Personally, Your Honor, wala kaming Naniniwala ka ba nakuhang ron? information kung sino po yung kalaban niya. Yes, Your Honor. Yes. So mayroon dalawa na contending parties. Yung isa, si Attorney Tubig, sino ang the other side, the other party? Kayo po ang nagsabi na land dispute eh, hindi naman kami eh. Sino? I know that you are hiding something by your actions alone. No, Your Honor, hindi ko po alam, Your Honor. Nag-base lang po kami dun sa judicial affidavit ng gunman. Who Your is your chief of police?
Good afternoon, Mr. Chair, sir. Police Lieutenant Colonel Ray Calulot po, sir. Ikaw ang chief of police. The current Chief of Police Officer. And San Fernando. you do not know also the other contending party? No, Your Honor, sir. Why did you not look for it? We will look for it, sir. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko, Iho. Why did you not look for it? Ang kaso ni Attorney Tubig nangyari nung December 28, April 17, 2023. 2023 pa, ngayon nyo lang hahanapin kung sino yung kalaban niya sa land dispute. Yun pa ang gusto mong sabihin, Chief? No, Your Honor, sir. Kasasabi mo lang na you will look for it eh. So ngayon mo lang gagawin. Yes, sir. Ha? We will dig deeper. Is that not within the jurisdiction of neglect of duty? Attorney Balmonte, you were the legal officer of CIDG before. Tama ba yung kasagutan ng hepe? Di ba? Sa pag-iimbestiga, dapat kompleto. Yes, Your Honor, sir. And you did not even bother to ask sino po ba ang kalaban dun sa land dispute? Ha? Kung ang chief PNP, relieve ka kaagad sa akin. Oo. You're doing what I call a very, very sloppy investigation. I do not know why. Ganyan ngayon. Hindi nyo alam. Para to tell you frankly, personally, I do not believe that you do not know. Ayun, dalawa na mag-amo. Alam ninyo. Ano bang pinag-uusapan dito, Chairman Akop? Lupa? Land dispute? Kasi ang Land reason, ang motive Hmm. dun sa pagbaril kay Attorney Tubig, land dispute. Gaano kalaki yung lupa? Kasi parang hindi ko pa na-encounter yung... Sila nagsabi eh. Sa So- tanong ni... Hindi. kung may dispute, di ba dalawang contending parties yan? Yes. Basically, When I was, Alam nila yung kalaban, si Attorney Tubig. Kaya nga, when I was... Sinong kalaban ni Attorney When Tubig? I was listening to the discussion ninyo, parang hinahanap ko dito sa sinabit nila, hindi ko lang mabasa. Marami rito sinumpahan sa Laysay. Report nyo to, di ba? O, PNP, report nyo. Oy, Sir? Chief. Sir, if I may be allowed to speak, sir. Sige, go ahead, RD. I will take the cudgels for these people, sir. As intimated to me, sir, by the provincial director, sir, may nahuli, sir, sila, yung mga suspects, sir, and during interrogation, sir, they revealed na ang sinabi sa nang nag-hire sa kanila, sir, ang possible motive, sir, is land dispute, sir. For clarification lang, sir, si Attorney Tubig, sir, is not Teka, part with your of... indulgence, sandali lang. Yes po, sir. Sinabi nila ang possible motive. Sila ang hinire na pumatay. Yes po, sir. bumaril. Ang sinabi po sa kanila is land dispute daw po. Ay, Just bakit to correct po. possible motive ang sasabihin? Because, sir, ang sinasabi ko po, sir, is possible, sir, because si Attorney Tubig, sir, is not part of the land dispute. May mga hinawakan siya na mga kaso about land dispute, sir. So, Attorney Tubig himself intimated to them, sir, na ito yung isa sa tinitignan po nila na possibly. However, I think the reason why the provincial director is requesting for executive session, sir, is there is another motive they are looking to other than the land dispute. I think that's the reason why they're requesting, sir, for executive session, sir. Yes. Pero the other reason, does it affect national security? To my appreciation, sir, no, sir. Okay. Then, therefore, there's no basis for executive session.
Why are you afraid to reveal it to us in public? Chairman, Yeah, go ahead, Chairman Mr. Chairman, Paduano. ano lang, just 2 cents worth na ano lang suggestion ko. Can we suspend just for 1 minute, then let the RD and the PD approach us? Para lang tingnan natin kung ano talaga yung ano. Kasi parang inamin na hindi talaga national security consideration, pero parang napakahirap para sa kanila. Di, pakinggan natin. Ano bang mahirap doon sa sasabihin niyo? Yun. So, tapos na po tayo doon sa issue ng mga barangay captain na kung saan mga namatay at yung kay board member Jerome Tubig. You want to say something about the issue of Jerome Tubig para magkaroon tayo ng closure? Anyway, Mr. Chairman, can we ask the NBI if they also conducted a parallel investigation with regards to it? Anyway, si RD nandito, RD na NBI. Nandito ba yung NBI, no? Oh yeah, we have invited the NBI as well. Sige, NBI, please state your name. Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Regional Director Isaac Carpesio Jr. of Region 3, sir. Okay, speak louder, please. Sige, go ahead, Chairman Paduano. So, may parallel investigation kayo tungkol dito? Yung ginawa, sir, ng NBI during nung 2023, nag-assume ako nung ano lang nung August 2024. The Prosecutor Lourdes Pelino Dumlao ng City Prosecutor of San Fernando nag-request na mag-conduct ng investigation tungkol sa extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, sir, the wife of the victim ni Attorney Jerome Tubig. Ilang beses nagpunta yung ahente natin si Senior Agent Cyril Bate dito sa pamilya ni Tubig. Despite sa ginawa niya, hindi pa rin nakipag-cooperate, sir, Mr. Chairman, itong pamilya. Kasi according to the extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, yung wife ng victim ay isa sa mga conspirators ng pagpatay kay Attorney Jerome Tubig. Despite sa ginawa ng ahente natin, nakausapin to yung asawa, hindi sila, Mr. Chairman, nakipag-cooperate. Sandali. Yung wife ni Attorney Tubig? Yes, Your Honor. It was Judicial confession yan? extrajudicial confession executed by Angelo Perez San Andres. Sino yung Angelo Perez San Isa Andres? sa mga witness siguro ng PNP, sir. Sa suspect. Oo. So may extrajudicial confession. Yes, Mr. Chairman. So ano nang status nung sa PNP with that? With that extrajudicial confession, anong ginawa ninyo? Okay, siguro kasi actually we're running out of time, no? 30 minutes na lang at meron pa tayong other resource persons na inimbitahan natin para magsalita as well. Siguro we will be giving the chance sa PNP to prepare for that, ha. Medyo ibang issue naman 'yon eh. So siguro pag-usapan natin sa susunod na hearing. So andito yung yung ating pong mga barangay captain kasi andito si Mayor, dumating si Mayor Garbo ng Mabalacat. So mayroong mga death threats na natatanggap yung mga barangay captain ng Mabalacat. So andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So siguro pwede bang maimbitahan natin sila at makapag bigay ng kanilang mga testimony? Dito yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat.
Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong Barangay Captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Dos Santos. Pagkatapos nung binuksan ko, nakita ko, may picture kaming dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject kanila. Ibig po siguro sabihin noon, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me kanya, Kapitan Do, call me sa number, yung number, binigay yung number. Pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan . Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe, pagkatapos pinaimbestiga, tinawagan namin, nung sumagot, humingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay kanya, papatayin ka namin kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na at saka ni PD na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung ano niya, kanya, yung mga detalye niya, kanya. Nagulog po kami sa GCash, so yun nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran. Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung tagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando D. Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gomez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipafile pa lang po natin within this week. While So yung same case, person, yes, sir. taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Si Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Ayun, Chair, sige, Kapitan- invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonco. So the same situation, yung Yes, yung sir. incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonco, pareho rin? I just not know po dun sa kay Barangay Captain Chonco, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado Di Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige, tanungin muna natin si Captain Laverne Gopez. Sir, ano po yung sitwasyon na na experience po? Can you kindly tell us? Good afternoon po, Mr. Chair. Yung akin naman po, kami na lang po yung bibili, sabi niya. 12,000 lang po. O sabi ko po, wala po akong pera. Ibibigay ko, ano na lang po, sabi niya, mga 5,000 na lang. Nung po, ginawa ko, 2,000 lang po yung pera ko, sabi ko. Gawin mo ng 3,000. Pina-Gcash ko po. Nung Gcash ko po, ayun po, wala na pong tawag o po. Okay. Sige. So at least meron na tayong lead dun sa kaso ngayon, no? Alright. Yes, sir. Within this week, sir, we will file a case dun sa po kay Cap Laverny Gopez po.
Chairman. Sige, Chairman Paduano. So sa police po, so yung investigation nyo now, ano ba yan? Ano lang, the motive for that case is all about extortion? Yes, Your Honor, sir. Extortion case lang. Yes, Your Honor, sir. Wala nang ibang possible motive kasi mga kapitan sila eh. None, Your Honor, sir. Wala. None, Your Honor, sir. So extortion lang Yes, Your Honor. Pero bago si PD kasi Chairman PD is raising his hand. Pero before kay PD, CD, yung case ba nila kapitan sa San Fernando, are there other individuals or private citizens na may ganong similar na kaso? Yung extortion sa kanila? With regard dun sa San Fernando, sir, they are of the same suspect, sir. Ang tanong ko po, kung maliban doon kayo sa dalawang kapitan, mayroon na bang parang similar na case doon sa mga private citizen na nagreklamo sa inyo? O nagbablatter? So far, sir, for San Fernando City Police Officer, done, sir. So sa dalawa lang? Dalawang kapitan lang po, sir. Dalawang kapitan? Yes, sir. Ibang. Mayor, do you want to say something? Good afternoon po. Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain, meron po, di ba? Yes, ma'am. Sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po nung dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalhan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so sige, go ahead. So other than etong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando na naging biktima din ng ng threat. Merong nagtataas ng Mr. Chairman, Sige. Kapitan Alan Pachu ng Dolores. San Fernando, if you... Sorry, Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong daw sila, dalaman na mabuti akong kapitan, hindi nag-aabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng dalawang matandang kasama. Ngayon, naghihingi po. Tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit niyang salita. Ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya. Sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos, sabi niya ng panghuli, nanghingi na lang po siya ng pandiesel. Pandiesel. So, okay. Pandiesel po. So, parang members of this committee, mga resource persons, parang merong may pattern, no? Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, no? Kasi kung gantong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion as well, no? Harassment. Ayan,
form of harassment. Especially ngayon na mga malapit na excess na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So most likely, baka kailangan matigil merong konting political ano yan. So, yun ang aking nakikita. So you have to look on this situation right kasi now. Kasi yung kung kinakaharap ng ating mga public official like ni SDS, most especially yung mga ating mga barangay captains, kawawa naman. Parang ngayon lang nangyari yun. Ano yan, reactive sila dyan eh. Look on this as well. Marunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung from 200, naging 2,000 na lang. Naging 3,000 ba?